Sa Bureau of Immigration, bumiyahe si Bunoan kaninang hapon pa Taiwan patungo ng Amerika. Magandang tanghali mga kabisdak. Anak ng pating nilulukot, ginagago na talaga tayo ng Marcos admin. Pinatakas na po nila si Bunuan. Lumayas na papuntang Taiwan. Anak ka ng kagwang bungit. Nimal talaga Harap-harapan na talaga tayo dito, tinarantado Paano kasi rin ang mga Pilipino? Hindi pa rin pumapalag. Hindi pa rin nag-iingay hanggang ngayon. Bubuim pa rin ang bubuim. Tandaan nyo po, si Bunuan, lahat po ng kababalaghan sa flood control, hindi lang flood control, kundi lahat ng maanumalyang proyekto sa Marcos admin. Alam na alam niya yan. At alam niya kung sino po ang pinaka-mastermind. Ngayon, nasa na? Anak ng kamote. Lumayas na. Pumunta na po ng Taiwan. Pag-usapan rin po natin si Manong Chavit. Pumalag po si Manong Chavit sa pagpangalan po sa kanya ng Niboy Black Eye na si Namonyong Tolfo na di umano'y pinanser siya sa mga gustong mag-destabilize sa gobyernong nakangiwi ang pangaanak ng kamuti. Hindi na nga yan po, hindi na nga yan kailangan pang pabagsakin dahil bagsak na bagsak. Tingnan mo naman ang ekonomiya natin. Bagsak na bagsak, lagapak ng lagapak. Ito. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po tayong updated sa ating mga video. Kasama na yung mga trolls na laging nandito, anak kayo ng kagwang Pa-subscribe, pa-like din po. At sa mga medyo nakakaluwang po ngayon at gustong tumulong sa mga biktima ng Bagyong Tenyo at Bagyong Uwan, ipagkatiwala po natin yung inyong kaunting tulong sa SMNI Foundation na tsak paniguradong makakarating ang inyong mga tulong at hindi titipirin ang mga relief goods para sa mga biktima. Hindi kagaya sa gobyernong Marcos, anak ng kagwang, inom daw kayo ng tubig baha. Nandyan po yung GCash number sa inyong mga screen. At huwag nyo rin po kalimutan ang Birada Aguila tuwing alas 2 hanggang alas 3 ng hapon sa Birada Aguila YouTube channel. Ayan, palawakin po natin ang Birada Aguila. Ito, pakinggan po natin si Manong Chavit Singson dahil nga pinangalanan po siya dito. Pinanser, Pinanser di umano sa mga grupong gustong mag-destabilize sa gobyernong Marcos. At alam naman natin si Manong Chavit, consistent ang kanyang panawagan na patalsikin si BBM. BBM mag-resign na dahil hindi na nga maganda ang pamumuno ng gobyernong Marcos. Consistent yan. Halos araw-araw yung pag-i-interview ni Manong Chavit hanggat na kinasuhan na po siya dyan sa ombudsman. So ito na naman, nakaladkad ang pangalan niya na di umano'y financer sa gustong magpabagsak sa gobyernong nakangiwi ang panga. Pero nagulat din po ako dito sa kanyang mga sinasabi na meron siyang pasabog doon sa mga listahan ni Montolpok, Montolpok alias Black Eye. Walang bayag, sabi ni Pulong Duterte. Pakinggan natin. Magugulat din po kayo sa sinasabi niya. Ito. Kayo ba nag-uusap niyo yung Montulfo? Bakit kayo nasama doon? Hindi, matagal ko lang din nakita, matagal ko lang din nakausap. Pero kilala ko. Totoo ba to? Nasa listahan kayo. Financial daw Dala kayo. ko nga yung linista niya. Panlilistahan kayo. Ito, dala ko lahat. Well, ang masasabi ko rito, hindi po totoo ito. At yung listahan niya, marami dito. At meron din dito ang mga nabayaran na. Ibig sabihin, like, mga
mga iba nandito, like Romeo Pocis, Orlando Leon, Benjamin Magalong, Johnny Macanas, Gerald Bantag, Colonel La Chica, Colonel Leonardo, Patran, Capdado, Enriquez, Ferdinand Topacio, Vic Rodriguez, Mike Defensor, Chavez Sison, Rodante Marcaleta, Rolando Olamit, alias Mong, Possible Financier, Mong, Sara oo. Duterte, Pulong Duterte, Chavez Sison. Teka, ba't yung sabing nabayaran? Anong sabihin na nabayaran na? Sila nabayaran. Yung may naglabas na ito, yun ang bayaran na. Ewan ko bakit inulit ni Ramon Tulfo ito. Hindi ko sinasabi si Ramon Tulfo na bayaran na. Yung una na naglabas nito. Anong sabihin ng nasa listahan na bayaran na? What exactly? No. do you mean by that? Isa rito o dalawa, Aha. kunyari lang kasama. Pero Imitik bayad talaga. na siya. Ibig sabihin na bumaliktad na. Oo, nabayaran pretend. na. Lumalabas na, sumusuporta pero parang insider. Kaya yung mga iba naman, hiniyangan ako ng perang pilit. Ayaw ko. Parang inulit para siguro pag nagbigay ako, binayaran kami ni Chavit. So marami rin ganun. Willing po kayo sabihin kung sino po yung humingi sa inyo ng pera pang finance nito, Gov? Oo, may humingi. Andiyan po ba sa listahan? Wala. Wala dyan? Hindi ko alam. Siguro naman may listahan kayo. Okay, linawin natin. Sa listahan daw na inilabas ni Montulfo, merong kasama dyan na bayad na ng Marcos admin. Para malinaw ha. So, ibig sabihin, kunyari lang, oposisyon para maniniktik sa mga hakbang ng mga nagkakriticize kay Bongbong Marcos na gustong magrally kagaya ng Iglesia ni Cristo. No. Yun yung punto riyan ha. At humihingi pa daw ng pera noon kay Chavit Singson. Para pag binigyan daw, ay pwedeng magamit na di umano'y nagbigay ng pera si Chavit para pabagsakin itong si Bongbong Marcos. Maraming nakalista dyan na pangalan. Ang sabi ni isa or dalawa, ang sabi ni Manong Chavit. Pero hindi ako naniniwala, Manong Chavit, na hindi bayad si Tulfo. Bayad si Tulfo yan. Sinadya yan ni Tulfo. So kung sa listahan ni Tulfo, merong nagkukunwari dyan na oposisyon. So, yung mga plano ng mga oposisyon, ng mga rally, dito, rally doon, ay posible ililink. Sino kaya? No? Doon. Pag-isipan nyo po kung sino. Mag-mini-mini mo kayo. Sa akin, si Mayor Magalong, ewan ko lang kaya si Mayor Magalong kung ipagbili niya yung prinsipyo niya. Kasi sa listahan na yon, ang medyo malapit-lapit sa katotohanan, si Mayor Magalong. Kasi nga, di ba, nasa ICI, miyembro, tapos magulat ka, umalis na sa ICI, tapos sumama pa sa investigasyon doon sa Davao City para hanapan ng di umano'y ghost project si Pulong Duterte. Imbis nga mapunta doon sa norte na inilalaban ni Manong Chavit, dito tayo mag-umpisa sa lugar ni Marcos para magiging credible ang mga banat niya, mga paratang niya sa mga di umano'y kurakot, kagaya ni Pulong, para mapaniwala. Ang problema nga hindi doon inuuna, no? Dahil naayos pa daw, nag-overtime daw, sabi ni Manong Chavit. Inapunta sila ni Magalong sa Davao. Naalala nyo? Nabuisit nga ako doon Tsaka yung mga interview pa ni Magalong, na wala daw siya plano magtandem kay Sara Duterte. Hindi daw siya didiis. Parang nabubuisit ka ba? Kasi nga, alam naman ng taong bayan na hindi ka didiis. Kailangan mo pa talaga isabi. Anong purpose doon? So, pag didiis ka, ibig sabihin na hindi maganda ang aming komunidad. Anak kayo ng kagwang.
Tandaan po ninyo, Duterte diehard supporters, naglinis po ng Manila Bay. Taga Mindanao lang naman ang nag-ayos eh. Ilang presidente nang nagdaan? Naayos ba yun? Nalinis ba yung Manila Bay na pinuputakte ngayon ni Ridon? Wala eh. Kaya ako malamang sa akin si Magalong. Kung isa lang naman yan, hindi daw dalawa. So mukhang maniniktik insider lang. Ano yun sinasabi ni Manong Chabet? At least guided po tayo. Magkano kaya no ang presyo sa taong iyan? Isa lang yan. Sinabi lang ni Chabet, isa, dalawa. Pero sure isa yan sa listahan na ipinalabas, nagiging insider lang. Sino kaya nakasama ng mga to? Kung may mga meeting man siguro sila, kung totoo talaga ito, pero sabi naman ng Chabet, hindi to totoo. Magme-meeting siguro sa mga pagkain, ng Marshall. Mamaya, ilabas din natin si Attorney Ferdinand Topacio. May sagot din po siya. Tuloy man ng Chabet. Hindi nyo lang Si Ramon naglalabas nito eh. Oo. So, nakita ko rito, isa rito. Isa nga, diba? Bayaran. Kop, May plano. when you say na bayaran, Bin na, kunyari, Tumanggap po kunyari na posisyon para the last hour, babaliktad siya. Suppose punta kay BBM. Parang DPA, parang penetration agent, parang gano'n. Nabayaran ng admin, ibig sabihin. Yes. So, in other words, meron diyang bumaliktad. Meron. Eh, Pero hindi ko masabi. Pag sinabi yung may bumaliktad, ibig sabihin po nun, tuloy yung iba, pero yung dalawa bumaliktad. Saka wala naman kami, hindi ko kilala yung mga iba eh. Yan po kilala Hindi ko niyo dyan. kilala yan. Si Romy Pokis, kilala ko. Tingnan mo meron daw isa dyan na bumaliktad, no? Hindi niya kilala yung iba. So, nagbanggit siya ng kilala niya. So, yung kilala niya, so dito na tayo pag-focus kung sinong naniniktik sa mga oposisyon. Hindi porket sinabi ni Manong Chabet na may mga naniniktik dito, ay meron na silang destabilisasyong ginawa. Siyempre, yung mga rally, normal lang naman yan. Hanggang dun lang. Siyempre, nasa demokrasya bansa ho tayo. Hindi naman daw kilala ni Manong Chabet yung mga nalis sa listahan, pero may kilala siya. Romeo Pokis, number 1. No? Orly de Leon, hindi ko kilala. Benjamin Magalong, matagal, years na kami din nakita. Magalong. Nagkita lang kami, palagay ko, nagkita lang kami sa isang okasyon na wedding. Johnny Macanas, hindi ko kilala. Gerald Bantag, hindi ko kilala. Colonel Chica, hindi ko kilala. Colonel Leonardo, hindi ko kilala. Colonel Mertran, Captain Dado Enriquez. Ferdinand Topacio, minsan ko lang na-meet. Big Rudy, hindi pa kami nakita muna nung tinanggal. Nung before election. Nung tinanggal right after election. Hindi kami nakita. Mike Defensor, years hindi na kami nakita. Rodante Marcoleta, after election, hindi ko na nakita. Marcoleta. Gob, sorry. Alias Mong. Ang ibig niyo sabihin po may dalawa diyang trumaydor sa grupo niyo. Pero ang tanong, I suppose, yung tanong na marami is, ano ba yung grupo po ninyo? Is your group pushing for an overthrow? Is it pushing for withdrawal support? Paano kami mag-meeting ng gano'n? Hindi ko kilala itong mga ito. Ang kilala ko lang dito, nababilang lang, Romy Pokis or Benjamin Magalong. Inulit puli Nabanggit niyo si Defensor lang. Defensor Pero, Topacio. well, actually, Gov, it's a very long list and Mike. there are a lot of names. Pero taking a look at it face value, ano po ba yung nakikita niyong connection niyo sa isa't isa or Well, common ang denominator? nilabas nito, parang tinatakot ng mga tao na alam namin ang ginagawa nyo. Kaya parang maging totoo, parang liyagyan pa si Mayor Benji Magalong na to be confirmed. Sabihin nila na kinukonfirm lahat, na-confirm na sila lahat. Panakot nila ito sa mga tao. Walang katotohanan. Ito hindi ko namin bis yung mga tao eh. Doon ako sa may traitor daw doon sa listahan. Kaya ang nabanggit niyang kilala, si Mayor Magalong lang, si Pukis, si Topacio, si Senador Marcolita, hindi naman daw sila nagkikita, no? Yeah, 4, no? Okay. Mamili kayo sa 4 kung sinong binayaran ni, binayaran ni Baki.
Romeo Pokis ba? Si Magalong ba? Malabo si Topacio, PDP yan eh. Malabo si Senador Marcolita, anak ng kagwang eh. So yung dalawa na lang. Kasi, yung nagturo man siya, may isa or dalawa daw, edi yung dalawa na lang, Magalong at saka si Pukis, yun yung kilala niya. So ngayon, tingnan po natin sa dalawa. Ito na yung mahirap ngayon, pag pira-pira ang pinag-uusapan, nabibili yung prinsipyo eh. No? At biglang babaliktad. No? At sayang naman, no? Kung yari, totoo talaga na mayroong mga pinag-usapan sila dyan. Pero ako sa akin, walang sigurong parang gustong kalad ka rin si Bongbong Marcos na usapin sa listahan na yon. Kasi, ang tao ngayon kasi kusa na nagrarally. Kagaya yung mga rally ng mga komunista, sila-sila lang naman yun eh. Aktivista. Ito, magrarally, ang grupo, kagaya ng Iglesia ni Cristo, destabilisasyon agad, anak na ka ng kaguwang. So, kung magsalita ka against the government, destabilisasyon, malabo eh. Tama yung sinasabi ni dito, Chavit Singson. Ang purpose nito, parang pananakot lang. Nananakot sa mga tao na kasuhan kayo ng destabilizer kayo. No? Magpangalan kami sa inyo. Tapi sabi nga ni Claire Castro, binigay na po sa Armed Forces of the Philippines ang yun, yung listahan na yan eh. Nakakahiya nga, Armed Forces of the Philippines, mas magaling pa si Muntol po, may intel kaysa inyo. Meron silang intel pansyan, anak ng kagwang. Hinahayaan po ninyo yung ganitong ginagawa ng gobyernong Marcos na magamit yung Armed Forces of the Philippines. Wala, malabo ho yan. Siguro may mga meeting-meeting yan. Lang yung parang pagkain, stage. Pero normal yun sa rally. Pag hindi sila mag-meeting-meeting, kung kasali dyan si Manong Chavit, baka sakaling Manong Chavit, pwede ba makasulisit? Parang ganun ba? Pambayad lang namin sa speaker sa stage. Kasi posibleng ganun yung mangyayari na, total, ikaw naman ay galit na galit ka kay Bongbong Marcos. Baka sakali lang, di ba? Pwedeng ganung arrangement. Pero yung parang, bagsakin talaga, kalad ka rin. Pero si Manong Chavit din kasi, consistent din naman ang kanyang kagustuhan. Hindi naman yan na itatago rin na sinasabi niya, patalisikin na, mag-rally na, taong bayan, at nanawagan siyang mag-resign ka, bubuim. O kagaya ho ito, pakinggan natin muli. Nanawagan din po dito siya na mag-resign ka na lang, BBM. Kasi nga, hindi maganda ang takbo ng ating ekonomiya. Totoo naman ho. Pero mayroong medyo naglalaro si Chavit dito eh. Nakikita ko. Ito yung ipapalabas kong pahayag niya. Mukhang naglalaro po siya. Ngayon, no? Naglalaro. Kasi maalala po natin, noong pumunta siya sa September 21 rally, ay binubunga ho siya ng mga komunista. Kasi nga, ang tingin ng mga komunista, si Manong Chavit ay kakampi ni Vice President Inday Sara Duterte. Yan ang tingin kasi siyempre Manong Chavit ngayon, galit na kay Bongbong Marcos, kinasuhan na nga ho siya eh. So feeling ng mga komunista, kakampi ng mga Duterte. Kasi nga ang mga komunista, galit sa mga Duterte. Ito na nga ho yung baluktot na paniniwala eh. Bakit kayo magagalit kay Vice President Inday Sara Duterte? Hindi naman si Inday Sara ang nagnakaw, anak kayo ng kagwang. Yung mga aparatang kay Vice President Inday Sara, pamumulitika lang naman ho yun eh. Yun nga, na-audit nga ho yun eh. May transparency. Yung kay Vice President Inday Sara Duterte, 125 million lang, nagimuto kayo ng botse, at sabi pa nga ng kuwa, unmodified opinion, sumunod sa lahat ng mga sistema. Yung joint circular ng Commission on Audit, ang Office of the Vice President. Dapat nga, patay na yung issue na yan eh, yung confidential funds eh. Kaso nga lang, pinipilit nila, hinahatak ang mga Duterte. So, malamang ito si Manong Chavit naglalaro.
na hindi ako pro Duterte, hindi rin ako pro Marcos. Noon pro Marcos, antay na ngayon. O ito, pakinggan natin si Manong Chavit sa kanyang pahayag. Gov, comparing your relationship to the Dutertes versus the Marcoses, how would you assess it? Yung relationship niyo po sa mga Duterte versus sa mga Marcos. Kasi nabanggit niyo na nga po dati, medyo tainted na yung relasyon niyo kay BBM. Si VP Sal, sabi niyo po, hindi niyo po nakakausap lately. Pero may, Wala. may ano po ba? Tension? O hindi naman? Dahil hindi lang po kayo nakakapag-usap. No, not that. But I want to be clear. Wala akong pinapanigan. I'm not definitely for Marcos or Sara. Ang focus ko lang sa graft and corruption na nangyayari sa ating bansa dahil nakakaya na tayo sa ibang bansa. Dito, pakapalan ng mukha eh. So, sa ibang bansa, nahiya sila, tago. Dito, parang tatapang ng... Ibang-iba go, Ibang-iba. no? From Okay. Punta sa akin, naglalaro si Manong Chavit. No? Hindi siya pro Marcos, pero pro Marcos siya noon. Hindi rin siya pro Duterte, pero pro Duterte siya noon, no? Yung unity team. Naniniwala siya dyan eh. So yung siguro mga nakakaraan niyang statement, talagang makikita mo na si Manong Chavit pro Duterte talaga. So ngayon, ako sa akin na naglalaro lang dito si Manong Chavit, pinapalabas niya. Hindi ako pro Duterte. Hindi ako pro Marcos. Antay na siya ngayon kasi sa kakaantay-antay Marcos. Sa nakikita ko, iniiwasan niya na yung mga komunista magalit sa kanya. Yung mga kabataan na nahikayat ng mga kaliwang grupo, iniiwasan na magalit sa kanya kasi galit nga sa mga Duterte. Ito yung dapat mabago, yung pananaw ng mga nahikayat ng mga komunista na magalit ka ng mga Duterte. Hindi nga dapat tayo magalit. Kasi hindi naman po ngayon Duterte admin. Ngayon ay Marcos admin. At wala po sa history at saka sa administrasyon ni Duterte na nangungurakot sila. Nasaan si Duterte ngayon? Nasa dahig anong kaso? Nagugurguro umano ng mga durugista at mga kriminal. Hindi naman korupsyon ang kaso. Sana mabura sa utak ng mga estudyante. Kasi kung kurakot ang mga Duterte, di ho sana yung Davao, baon sa utang. Davao City, walang utang eh. Kailan ba nabura yung utang ng Davao City? Sa panahon ni Vice President Inday Sara, nagiging mayor siya. Yan ang malinaw. Na sana magiging iisa ang direksyon natin. Walang ibang sisihin natin, mga komunista, mga kaliwang grupong tatangan nyo na hindi pa rin makamubon sa mga Duterte kahit anong hatak ninyo, dikit ninyo sa flood control, wala rin pa yung mapiga at walang lalabas ng mga ganyan. Focus tayo sa totoong may kasalanan. Pinalayas na nga ni Bungit, anak kayo ng kagwang. Tuloy Manong Chavit. Only the years back. Philippines. Yes. Only the Philippines. I don't want to dichotomize, pero sabi nga ninyo, definitely hindi kayo pro BBM. No, now, hindi na. Noon. No. Pero at the same time, you're also saying you're not pro Sara Duterte either? No, hindi ako pinapayagan. Wala akong pinapanigan. Hindi ko pumapanig kay Sara, kay Marcos. Basta, ang ano ko lang, itong nangyayari sa ating bansa. Hindi ako nakipag-usap kay Sara na yung siya sabi nila na nag-uusap kami, galit ako dahil Sara ako. I guess Kaya ang suggestion ko nga kung magre-resign si BBM na mas maganda, para hindi na siya palisin ng tao kagaya nangyari sa mga parents niya, maganda, mas honorable kung mag-resign. Huwag nang antayin magalit. Galit ang tao eh. Alam nyo, okay ako dyan sa Manong Chavit, no? Na mas maganda mag-resign kasi galit ng tao. Kumbaga, hahangaan ka, no? Ng taong bayan. Kung hindi ka sakim sa kapangyarihan, alam mo na mambagsak ng ekonomiya at ang mga korakot hindi mo masupil-supil. Kung wala kang kasalanan, talagang mag-resign ka na lang.
para mapakulong talaga yung totoong may kasalanan. Kasi hindi mo naman kayang ipakulong yung pinsan mo eh. Pinapatakas mo, akalyado mo. Tingnan mo ngayon si Bunoan, nasa Taiwan na. Mag-cross country na po yan. Papunta na po yan ng Europa. Magkikita sila ni Saldico yan, malamang. Yan ang pinaka-the best para sa akin. Kasi kung ang gusto mong mangyari, may makulong talaga. Pag mag-resign na si Bongbong Marcos. At ang nasa batas, merong succession yan eh. Dapat yan, pag nag-resign si Bongbong Marcos, kasi takot na siya masipa, patalisikin, lalo na ngayon, rally ng Iglesia ni Cristo, ito yung kinakatakutan nila. Kaya nga naglabas sila ng lista na di umano, mga destabilizer eh. Para manakot sa mga tao na para hindi kayo pupunta sa rally ng Iglesia ni Cristo sa November 16, 17 at 18 o ito madadamay kayo. Agree ako doon as sinasabi ni Manong Chavit. Para hindi na maulit ang history na merong mga Marcos na kinaladkad nung 1986 nagrevolusyon, no? It's a people power. At 1987, nagkaroon ng panibagong konstitusyon. Kasi 1986, revolutionary government. 1987, ay nagkaroon ng konstitusyon. Diba? Nag-people power na. 1986. Ang history mauulit pag magmatigas si Bongbong Marcos. Kasi, hindi mo naman hindi mo naman talagang mapipigilan na yung galit ng taong bayan. Kagaya po nung kaliwat ka ng pagbabaha dahil sa bagyo, super typhoon. Tapos nadagdagan pa ngayon, maraming namatay na mga Pilipino, maraming nasalanta, mga mahal sa buhay ay nawalan. Itong si Lisa, nagparty-party pa sa kasagsagan ng super typhoon. Lalong madagdagan yung galit. Tsaka bagsak na ekonomiya, yung piso palitang kontra dolyar, bagsak na rin po. Magpapasko, mahal ang mga bilihin. At yung lalo na ngayon, pinalabas din ng Bangko Sentral, bago lang, di ba? Yung foreign direct investments, bumagsak ng 41%. Wala nang nagtitiwala. Tapos noong pumunta pa si Bongbong Marcos sa ASEAN na summit, tsaka sa APEC, napahiya ang ating bansa. Hindi man lang kinausap ni Donald Trump, iniiwasan, gumawa pa ng eksena sa APEC. Wala na. Kumbaga, yung tiwala ng taong bayan kay Bongbong Marcos, bagsak na. Meron ngang latest survey, na panood ko, 3% na lang. Meron pa rin 3% na mga taga Mindanao na nagtiwala kay Bongbong Marcos. Isipin mo yung 3%. So yung 3% na yun, mga buhaya, mga bayaran, mga kongresista, mga politiko. Yun yung 3% na yun. Kaya ako sa akin, tama ka Manong Chavit. Kayong mga bubonistang tanganista, huwag nyo nang ipagpumilit na mamahalin si Bongbong Marcos ng taong bayan. Hindi na. Kinamumuhian po siya. Kung yung Marcos Sr. ay kinamumuhian ng mga Pilipino, mas lalo po itong kay Marcos Jr. Ito na yung pinaka-worst na presidenteng naabutan ko sa lahat. Pati yung mga nakaabot kay Marcos Sr., mas malala daw talaga ho ito sa kasaysayan. Putang ina, 1.2, 1.3 trillion pesos yung kinulimbat sa pagnanakaw. Flood control pa lang po yan. Hindi pa natin pinag-usapan yung farm to market roads, yung mga eskwelahan na dati-rati ay sinabi na po ni Vice President Inday Sara Duterte na ngayon 1,800 na mga eskwelahan sira. Ilan lang eskwelahan na gawa ni Buboy Classroom? 22. Anak ng kagawang kawawang Pilipino, mga estudyante na doon hinuhulma ang kanilang pangarap. Kaya the best talaga, tama ka Manong Chavit, mag-resign na lang para mas maganda at maayos ang takbo ng ating bayan. Pero meron po akong hindi nagustuhan din. Sinabi ni Manong Chavit. Pero mukhang naglalaro nga, sabi ko nga sa inyo. Baka nag-pleasip siya. Kasi baka sabihin na, gusto mo pala talaga si Inday Sara kaya gusto mong pag-resignin
itong si Bongbong Marcos dahil yung Vice Presidente si Inday Sara, pag nag-resign, si Inday ang presidente. Kaya hito, nananawagan ka, bubuim resign. O ito, alam ko naglalaro si Chavit Singson dito. Pakinggan natin si Manong Chavit. Sumumara galit niyan, hindi natin alam mangyayari. Pero yun nga yung magyayari, Gov, di ba? Kung ang call natin is BBM resign, ang sasabihin ng kabilang panig, ay gusto mo kay Sara Duterte kasi siya lang yung makakapag-benefit No, dito. no. Ano po yung Ang tugon ninyo suggestion sa ko, mga ganun? kung alis si BBM, sa Supreme Court magagaling, ang sino sa kanila doon lang ang pag-asa natin. Kung sino sa kanila doon, ang acting president at mag-uusap ng military, mga justices, other group, religious organization, mag-uusap kung anong gobyerno ang susundan natin. Then, snap election. Gov, so you're looking at Ito, snap election, no? Ako pwede rin, payag din ako doon. Para ano lang, no? Para sabihin lang ho ng mga kaliwang grupo na walang hidden agenda ang mga supporters ni Vice President Inday Sara. Hindi rin naman kasi may iwasan sa utak ng mga komunistang mga kalawang na yan na kaya po gustong pag-resignin ng mga DDIs. Si Bongbong Marcos dahil ang papalit si Inday Sara, putang ina, wala kayong magawa talaga. Gusto talaga namin yan mangyayari. At saka nasa batas yan. Succession yan. Kung mag-resign ang presidente, matik na ang vice-presidente ang papalit sa pagka-presidente. Kahit hindi si Inday Sara yan, putang ina. Nanawagan kami rin ng BBM resign kung ganito ang ating bansa, kawalang kwenta. Kahit hindi si Inday Sara ang vice-presidente, kahit sino. Ganun ang mangyayari. Kasi nasa batas naman ho yan. Hindi nyo naman po yan may tanggi. Hindi rin namin may tanggi. Nagkataon lang na si Bongbong Marcos, presidente, bulok, walang kwenta, at puro pangungurakot ang nangyayari, na sumisigaw ngayon ng taong bayan ng BBM resign, na ang vice-presidente, si Vice President Inday Sara. Ang pagkakataon lang yan para sa akin. So ako sa akin, yung sinasabi ni Manong Chavit, para magkaisa tayo, na bubuim resign, no? Para ang taong bayan may direksyon. Okay ako dyan, goods na ako dyan. Sige, pag nag-resign si Bongbong Marcos, ang tatayo munang acting president ay nasa Supreme Court muna, mga justices. Tapos, saka pa tayo magkaroon ng snap election. Oh. Si Inday Sara, patakbohin namin, snap election. Si Inday Sara pa rin magiging presidente. Wala pa rin kayong magagawa dyan. Kahit magsanib pwersa pa mga dilawan, pinklawan, komunista, mga kaliwang grupo, ang lulusot pa rin si Vice President Inday Sara pag nag-snap election. Ang maglalaban lang naman yan sa snap election, si ano lang naman yan, Leni Robredo At saka si Vice President Inday Sara, yan naman totoo dyan. Pero hindi kaya ni Leni si Inday Sara. Malayo. Lamang na lamang. Pero kung ang batas ang pag-uusapan natin, hindi naman palyado yung 1987 Constitution, succession po yan. Kung ano po ang mangyayari sa presidente, mag-resign siya, kaya nga may vice-presidente, siya po ang papalit sa pangulo. Wala na pong magagawa kayo dyan. Tuloy po natin. Extra-constitutional solutions. Kumbaga, wala yung sa succession ng Walang mangyayari dito sa ating bansa. Pakapala ng mukha. I get you, sir. Pero isipin, as far as you're concerned, labas na tayo dapat sa usapin ng konstitusyon, ng buwan, ng legal. Bubukod na tayo doon at make the rules as we go along. But who would you trust to enforce or to make the rules and enforce the rules? Only the Supreme Court. So you still have Kung faith? aasa tayo sa Supreme Court, paano nila masosolve yan? Silang gumawa. You tell me. Silang gumawa Paano masosolve? Paano nila masosolve? Kung sila lang. Pero kung you, as Sean mentioned, you have faith in the Supreme Court to settle this I have trust in the Supreme Court. That's the last. as the last Pag arbiter. wala pa rin mangyari sa Supreme Court, talagang Pero, doon siguro gusto ko lang umalis pero hindi ako alis dito.
Pero hindi ba ironic na wala pa rin daw. Gusto daw niya umalis sa Pilipinas, pero di ako alis dito. Gawa ka na lang, Gob, ng sariling bansa, Gob. Yan, tuloy yung... aasahan mo yung Supreme Court to decide outside of the Constitution? Kasi the Supreme Court supposed to rule No, on pag wala na si constitutionalities. BBM, ayaw ko sino man ang pumalit sa kanya. Gusto ko Snap election. mag-acting muna. Parang caretaker ang Supreme Court. Mhm. Then they decide kung snap election. Whatever they decide, basta pagbabago ang ating gobyerno. Dahil nakakaya na tayo sa buong mundo. Tingnan niyo, pumunta siya sa ibang bansa, binigyan lahat ni Trump. Tayo zero. Pumunta siya sa US kay Trump. 1% na 1%. binigay. Nabentahan pa yata tayo ng aeroplano yung Hindi pa naman tapos yun. Pinag-uusapan pa naman yung I know what you mean, yung F-16. Yung F-16. Binintahan pa daw tayo ng aeroplano, gago. Wala na nga napala daw sa wala na nga napala sa kay Trump sa Amerika, binintahan pa tayo, anak ng kagawang aeroplano. Hindi pa daw, sabi ni Idlangaw. Okay komentuhan ko lang yung kay Chubby Chingson na hindi rin po ako agree doon sa totoo lang. Pero kung yun ang pagpilitan nila para lamang maalis sa pwesto si Bubuim, goods na rin tayo doon, no? Maalis na si Bongbong Marcos. Pero ganito, dalawang senaryo, Manong Chavit. Hindi basta-basta mangyari yung sinabi mo na hindi si Vice President Inday Sara ang papalit sa pagka-presidente. Kasi nasa batas yan, 1987 Constitution. Tingnan mo kung si Bongbong Marcos kusang bumaba sa pwesto at mag-resign siya, wala po magagawa kayo, Manong Chavit. Yung kagustuhan mo hindi mangyayari. Matik talaga papalitan siya ng Vice Presidente. At ang magiging presidente si Vice President Inday Sara Duterte. Kasi yung kagustuhan ni Manong Chavit, wala na po yan sa batas. Wala na sa 1987 Constitution. Kung pwede mangyari yan yung kay Manong Chavit, kagustuhan. What for example, ito halimbawa lang naman kagaya yung 1986, nag-EDSA People Power Revolution at nagkaroon ng revolutionary government. At namimili na lang ng kung sino ang dapat maipapalit. So ngayon, ang ipinalit si Cory Aquino kahit madyungira. Yun daw kasi ang asawa ng namatay na si Ninoy Aquino. Kaya yun ang pinalit. Pwede yun. Pero tingnan mo kung magkaroon ng revolution laban sa Marcos, kung lang hindi ko sinabi, kung papayag ang mga Duterte na, sige, ang mga Duterte supporters, kung tayo mga Duterte, sige, mag-revolution tayo laban sa Marcos admin. Sige, pagkatapos mag-revolution, mag-snap election tayo. Muna ang magiging acting president yung Supreme Court, tapos snap election tayo, mag-elect tayo ng bagong presidente. Kung papayag yung mga Duterte diehard supporters. Pero malabo para sa akin, Manong Chavit. Kaya, yung revolusyon na sinasabi po, mukhang hindi mangyari yan. Ngayon pa lang po, ang hidden agenda ay magkaroon ng snap election. Kung ako naman Duterte supporters, hindi ako papayag dyan. Putang ina, presidente na, nasa batas na. 1987 Constitution. Kung mapatalsik si Bongbong Marcos, kung lang ang presidente, gamitan na lang natin ng kung mapatalsik ang presidente, matik talaga ang papalit ay vice-presidente. Succession talaga yan. Pero kung EDSA People Power Revolution, bakit EDSA lagi? Kung revolutionary government, kasi nga nasanay tayo sa EDSA, posible mangyari yung sinabi ni Manong Chavit. Kaso, malabo mangyari din na magkaroon ng ganyang usapin dahil papalag ang mga supporters ng mga Duterte kasi nasa kamay na ni Inday Sara ang pagka-presidente. Bibitawan pa ba? Nasa batas naman kung ano ang mangyayari.
sa presidente, ang vice-presidente ang magiging presidente. Siguro nilalaro lang ni Manong Chavit yan para sumama kayo sa amin o kakampi niyo ako. Mga dilawan, pareho tayo. Kasi ang mga dilawan, pinklawan na utak, ganun yun. Kasi meron na nga akong narinig eh. Kung mapatalsik daw si Bongbong Marcos ng mga hinayupak, no, matik daw si Inday Sara isasali nila para magkaroon sila ng pagpipili ng next na president. So mamimili sila. So gusto nila si Bam Aquino, anak kayo ng kamote. So gulo lalo ang bansa, maraming papalag. Sundin na lang natin yung 1987 Constitution. Yun na lang ho. Ito. May sagot po dito si Atty. Ferdinand Topacio din po bago natin pag-usapan itong pagtakas ni Bunuan. Ito, pakinggan natin. Nakausap natin ngayon si PDP Deputy Spokesman at tila siya isa sa mga pinaghinalaan, si Ginoong Ferdinand Topacio. Magandang gabi sa inyo, Attorney Topacio. Magandang gabi po, Madam Corina. It's always good to see you. Maraming Always good to see you too, sir. Sir, anong reaksyon ninyo nung masama po yung pangalan po ninyo doon? Well, pareho lang po kami ng reaksyon ni kaibigang Mike Defensore. Katawa-tawa po ito. Alam niyo po, matagal nang katawa-tawa itong si Ginoong Montulfo. He's the same person who said nakaiwan daw ng 1 billion in cash si Pangulong Duterte sa Malacanang. So, we take these things with a grain of salt. Okay, he seems to be very sure sa kanya. Katawa-tawa ka daw, Montulfo. Paano hindi katawa-tawa? Maritis na maritis talaga si Mon eh. Si Montulfo talaga yun ang pinakamaritis. Lalaki yan pero animal, baklitang datingan. Maritis kung maritis eh. Naalala ko po merong isang maritis din eh. Na matindi, sino ba yun? Pero si Lapid, ayan. Ganyan na ganyan talaga. Magkaibigan yata sila ni Montulfo. Topacio. Mga pangalan. Saan po kaya nakuha ang impormasyon na ito? Meron po ba kayong mga haka-haka? Well, ang haka-haka ko dyan he may have pulled it out of his ass kasi wala naman pong batayan para any of those people in that list should be included in the term destabilizer. Sapagkat wala naman pong destabilizer as a legal term in the legal lexicon. Meron po dyan inciting to sedition or sedition, inciting to rebellion or rebellion, there's terrorism, there's the crime of coup d'etat, pero wala po akong nakikita na ginagawa po namin sa pagpoprotesta against corruption that can be classified under any of those punishable offenses. Bakit po sa tingin ninyo nadadawit kayo? Hindi kaya meron pong nagsasabi na nagmi-meeting-meeting kayo, pero wala naman po illegal sa pagmi-meeting, ano po? Correct. Po, nagmi-meeting-meeting po talaga kami. In fact, may mga committee po kami para sa pagkilos po sa EDSA Shrine. Meron in charge sa pagkain, entertainment, speakers bureau, yung marshal, security para po hindi kami mahaluan ng mga provocateurs na katulad po nung nangyari dati. Binabantayan po natin yun kasi tayo po rin ang masisisi. But that is the extent of our meeting. In fact po, the PDP Laban just this morning came out with a statement explicitly saying that we are against violence, we are against any extra-constitutional regime change, and that the rally on the 16th to the 18th should remain peaceful. Ito ay dapat mapayapa, may kaayusan, at walang karahasan. Ayun. Okay. Putang ina, ano yan? Ako noon kasi nagrarally din kami, nagiging organizer din ako dati eh. Pero yung rally po na yun, support sa war on drugs ni former President Duterte. Siyempre, supportahan natin yan dahil yun po ang pinangako ni Digong. May mga komitiyan, anak kayo ng kagwang si Montulfo. Kayo mga tanganistang, bubunista. Di ba nagrally rin kayo na nilangaw? May mga komite kayo sa pagkain. Kayong mga kaliwang grupo, ganun din kayo, mga aktivista. Normal yun magmi-meeting. Alangan naman paano kayo yung mga speaker, pagkain, marshal, committee sa pagkain, committee sa marshal, sa speaker, no, yung mga guest na magsasalita, kayo yan dyan. Nagmi-meeting kayo paano, alangan naman mag-rally kayo doon. Yung stage, siyempre, kailangan ng pera yun.
o merong kayong sponsor sa ganun. That's normal, pero hindi naman po ipinagbabawal sa batas yung mga ganyang meeting-meeting. Tama si, Topacio. Kaya karapatan naman natin dahil demokrasya tayo, destabilizer agad. Ang official po na pagsisimula ay 16. Yung 15 po ay ingress o paglalatan. Magsiset up po roon, entablado, lead wall, at iba't iba pa pong mga accessories na kailangan po sa isang public assembly. Before we talk about that, isang question lang po. Do you have anything in common with everybody in that list? Meron po ba kayo nakikita na pagkakapare-pareho ng pananaw sa politika? Opo, ang the common thread that runs through all of us there ay our disgust, our extreme disgust dito po sa nangyaring tinatawag na floodgate o flood control scandal, sapagkat kung titignan niyo po yung amounts involved, talagang mind-boggling. I cannot wrap my head around those amounts. And to us, we believe that it is the greatest thievery ever, pinakamalaking pagnanakaw sa kasaysayan ng ating bansa. Ayun. So kilala po ninyo lahat ng mga pangalang naroon. Yung mga colonel po ay active pa or mga retirado na po? Ang mga retirado po yun. Sapagkat kung yung mga nasa active service po, ay may mga limits po, bagamat hindi po sila tinatanggalan ng karapatan under Article 3, yung Bill of Rights, ay may limits po kung paano nila i-exercise yung kanang freedom of expression. So, mga retirado po yon. Yung iba po actually, first time kong nakita nung kami ay nag-organizational meeting, ngunit what I can assure our people is that wala pong pinag-usapan doong destabilization, walang pinag-usapang violence, walang pinag-usapang mga armas, at walang pinag-usapang ibang bagay na gagawin, kundi maghayag lamang ng saloobin na I believe is common with a lot of our people na talagang gusto na nilang tuldukan itong mga anomalyang ito. Correct. Last question, sir. Sa palagi po ba ninyo ay posible ang revolutionary government? Meron na po bang parang tipping point na maaaring yan ay clear, imminent? Hindi naman clear and present, but imminent. Po yan, if you are saying, ma'am, na yung revolutionary government, such as that which happened in 1986. Katulad nga po na sinabi ko, naglabas po ng opisyal na pahayag ang PDP na we are against any extra-constitutional regime change. Kung magkakaroon man po ng change in government, it should be within the parameters of the 1987 Constitution. Ayaw po nating lumabas sa 1987 Constitution. Okay. Tama dyan, Ma'am Ferdinand Topacio, manindigan tayo dyan. Doon tayo sa 1987 Constitution. Nanggagaling kaya Corina Sanchez yung word na revolutionary government, no? Gusto kasi ng dilawan yan kasi nagawa na ho nila. Yung Marcos Sr., nag-revolutionary government sila. So ngayon sila po yung namimili ng next na president. Yung vice presidente that time, hindi nila ginawang presidente. Kaya ang panawagan ng mga dilawan dyan, malamang sa malamang niluluto nila, revolutionary government. So kung meron mang gagawa ng hakbang na yan, ng RevGov, hindi mga Duterte supporters. Kasi maliwanag yung sinasabi ni Topacio, ay dito tayo sa 1987 Constitution. Hindi maganda para sa akin yung revolutionary government. Mawawala yung succession Kasi pipiliin na namang hinayupak ang next na president. Kaya wala tayo. Dito tayo sa 1987 Constitution. Kaya kung mag-resign si Bongbong Marcos, wala pong magagawa yung mga dilawan. Next president si Inday Sara. Kaya ngayon ayaw nila manawagan ng BBM resign Kasi bakit? Pag mag-resign niyang hinayupak, kumuha sila ng bato, pinukpok sa ulo nila. Ang maging presidente, mas matindi, mabigat, nagalit sila hanggang ngayon si Vice President Inday Sara Duterte. Ayan po yung statement ni Ferdinand Topacio. Ito pag-usapan na natin itong pagpapatakas ni Bongbong Marcos kay Bunuan. Ito pa tanong Bunuan pinatakas ni BBM, lumayas sa papuntang Taiwan. Bakit po? Kasi nga si Bongbong Marcos ang presidente.
Itong si Bunuan hawak niya. Ngayon nag-imbestiga tayo ng mamanumalyang flood control na 1.2 trillion pesos po. Utang ina, itinapo natin. Ito si DPWH Secretary. Hinayaan lang ng Marcos admin na makalayas. Anak kayo ng kamote. O ito, pakinggan po natin ang balitang ito. Kapapasok lang na balita, umalis na ng bansa si dating DPWH Secretary Manuel Bunoan. Ayon sa Bureau of Immigration, bumiyahe si Bunoan kaninang hapon pa Taiwan patungo ng Amerika. Isa si Bunoan sa mga pinakakasuhan ng ICI kaugnay sa flood control scam. Nasa immigration lookout din siya, pero wala pa namang hold departure order laban sa kanya, kaya pwede pa rin siyang lumabas ng bansa. Putang ina, no? Ba't nyo pinawayagan to, bubuem? Mantakin nyo, ha? DPWH Secretary, alam niya lahat, pero pinayagan ng gobyernong lumayas papuntang Taiwan, mag-cross country po ito. Malamang magkikita sila ni Saldico kasi yung Taiwan kasi, yan ang pinakamagandang lugar para makapag-cross country ka sa mga European country. Yan ang maliwanag dyan. So, magkita-kita sila ni Saldico. Sa Europe, anak ng kaguwang man. Ito na nga yung sinabi natin. Yung Immigration Lookout Bulletin Order na yan, useless yan. Dahil yung mga inakusahan sa paglima sa kaba ng bayan, ay pwede yan umalis. Kasi walang hold departure order. Nangyari nga ho. Putang ng pagkawalang kwentang presidente naman. Sus ko, bubuin. Halatang halata na itong mga hinayupak na ito. Na kahit anong dakdak ng mga Pilipino galit dito, wala pa rin makukulong. Ito oh, hawak mo na, pakawalan mo pa. Dapat hold departure order. Kasi nga itong si Bunuan, DPWH Secretary, siya po ang may alam sa 1.2 trillion pesos na flood control budget mula 2022 hanggang 2025. Alam niya saan pumunta yan. Ayun nga ho, sa FB page ni Kuya Bungo, yung 1.2 trillion pesos ay pwede na makapagpatayo ng 60,000 evacuation centers, 300,000 to 600,000 classrooms, 80,000 health center, at 800 tertiary hospitals. Ayan o. Yan sana ang mangyayari. Kaso ang problema, kinurakot ng mga buhaya, hinayaan ni Bongbong Marcos na makatakas, papunta ho ng Taiwan itong hinayupak na Bunuan. Putang ina, kinawawa lang taong bayan dito. Tinarantado na ang taong bayan dito. Sa totoo lang, alam mo Bong, presidente ka, may karapatan ka na pigilan itong hinayupak na ito. Dapat pinusasan mo yan dahil nga sekretary ng DPWH. Siguro hindi niya pipigilan dahil pag ito na corner magsalita, dawit lahat, pati si Tambaloslos. Ito tingnan mo, mas nakakainis pa. Bakit? Noong pinatakas nila yan si Bunuan, meron na namang, ito naglabas sila ng investigasyon muli tungkol na kay Saldico. Oh. Inilabas na ang listahan ng umano'y halos 100 budget insertions Sipin ni nyo? dating ako Bicol Party List Representative Zaldico. 100 budget insertion. Lahat yan, alam yan ni Bunuan, pero pinakawalan nyo, Boboem, anak ng kagwang. Loyo. Hinimay ng Bilyonaryo News Channel ang mga proyektong pinaglaanan nito. Yan ang exclusive agenda report ni Joash Malimbat. 2 buwan na ang nakalipas mula nang isiwalat ni Navotas City Congressman Toby Tiangco sa isang Senate hearing ang mga umano'y 2025 budget insertions ni dating ako Bicol Representative Zaldico. Nakakuha ang Bilyonaryo News Channel ng kopya ng buong listahan. 97 insertions ang nakapangalan sa kongresista. 43 ang makikita sa probinsya ng Abra, 4 sa Batangas, 3 sa Bukidnon, 2 sa Cagayan, 3 sa Cebu, 1 sa Davao del Norte, 1 sa Isabela, 2 sa Metro Manila, 11 sa Occidental Mindoro, 13 sa Oriental Mindoro, 2 sa Pangasinan, 5 sa Romblon at 2 sa Sarangani Province. Sa kabuuan,
Aabot ang total insertions ni Ko sa labas ng Bicol Region sa 13.8 billion pesos. Mas nakakapagtaka naman kung ang isang congressman na hindi tigaroon dun sa distrito na yon ang magre-request para lagyan yung distrito na yon. Yun, red flag kaagad yun, di ba? Marami sa mga proyektong nasa listahan ay nailagay sa for later release o di kaya for bidding pa lamang. Ibig sabihin, wala pang kontraktor na nakakakuha ng marami sa mga nasabing proyekto. Pero sa patuloy naming pagsisiyasat, nakakuha ang aming team ng dokumento mula sa isang source sa DPWH ng kopya ng 4 na bidded out projects sa mga insertion ni Ko. Matatagpuan ng mga proyekto sa unang distrito ng Batangas. 3 kontrata ang matatagpuan sa Paliko, Balayan, Batangas Road na nagkakahalaga ng 343.3 million pesos. At isang road project muli sa Tagaytay, Nasugbu Road na nagkakahalaga ng 86 million pesos. Ayon sa 2025 GAA, preventive maintenance on secondary roads ang lahat ng ito. Ayon sa source, napanalunan ng 2 kontraktor ang 4 na kontrata. 2 ang napunta sa GCI Construction and Development Corporation. 2 naman ang napanalunan ng Bicol Gold Rock Construction Corporation. Una nang iniulat ng Billionaire News Channel na magkapatid ang may-ari ng 2 kumpanya. Pagmamay-ari ni Gigi Ibasco ang GCI, samantalang kay Steve Ibasco naman ang Bicol Gold Rock, parehong based sa Camarines Sur. Halos lahat ng proyekto ng mga kumpanyang ito, kung hindi sa Bicol Region, ay sa 1st District ng Batangas matatagpuan. Ang contractor na nabanggit nyo ay isa sa mga top contractors sa mga roads at asphalt overlay sa aking distrito at iniimbestigahan ko paano siya nakakuha ng napakalaking pondo para sa aking distrito. Siya ay contractor ng mga proyekto na ipinasok ng mga taga-regional office ng DPWH. Sa isa pang dokumento nakuha ng Billionaire News Channel, nakita namin ang 3 contractors sa isa sa mga inserted projects. Bukod sa GCI, kasama sa mga nagbid ang Top Tech Trading and Construction. Ang owners nito na sina El Rey Noche at Marciana Noche, matatanda ang isinama ni Congressman Liviste sa kanyang reklamo bilang mga nagtangkang manuhol sa kanya sa pamamagitan ni former Batangas 1st District Engineer Abelardo Calalo. Ikatlo sa bidders ang St. Matthew General Contractors and Development Corporation na pagmamayari naman ng mag-asawang Diskaya. Una nang sinabi ni former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na luto na ang lahat ng bidding sa kanyang mga nasasakupan noong nasa pwesto pa siya, kasama rito ang Batangas. Kahit daw kasilusing bidders, parte na sa hatian bago pa man magsimula ang formal and official bidding process. Tumutulong po yung mga distrito at saka region na talagang tulungan na manalo. So, yung pong... so Yusek, sa tingin po ninyo, anong porsyento ng mga bid ang rigged or luto na, anong porsyento yung talagang totoong bidding talaga? O do we assume na lahat ng bidding na nangyayari ay luto na, lutong-luto na? Sa pananaw ko po, almost 100% kasi wala po talagang napipilitan po ang ating mga district engineer, ang ating mga regional director. Pagka po kasi may nagbaba ng pondo at hindi napunta sa kanila, kutakot-takot na pong panggigipit ang gagawin nito, kamukha po ng ating mga representative. Pagka po hindi napunta doon sa mga gusto nila, galit mga buhaya. Nagagalit po. May 3 pang kumpanyang nakapangalan sa ibang kaanak ng mga Ibasco na kung susumahin, nakakobra ng 40 billion pesos worth of DPWH projects sa buong Bicol Region mula 2016. Ilang ulit naming sinubukang kunin ng panig ng mga Ibasco pero hindi pa sila sumasagot sa aming mga mensahe. Para sa agenda, Joash... Tingnan mo yung insertion na yan, 2025 pa lang yung nilabas ng bilyonaryo. Paano pa yung 23, 24? Tayo na Saldico. Bunuan. Ito dapat yung pupulisin natin pinakawalan. Nasa si Saldico, nasa Europa na. Nasa si Bunuan, hahabol kay Saldico. Nakakapatangin na mo, BBM. Bungit, ano na nangyari sa'yo? Sobrahan na ba? Hindi po ito katanggap-tanggap na pinalayas po, pinatakas ng gobyernong Marcos si Bunuan. Lahat ng kababalaghan yan, alam ni Bunuan yan. Dapat may managot at dapat may makulong sa pagpapalayas kay Bunuan. Sino po nagpapalayas yan? Puta Marcos admin. Alam ni BBM yan. Napaka-imposible hindi niya alam. Ganito tayo tinarantado ng gobyernong Marcos na dapat managot ang dapat managot. Hindi ho po pwedeng palampasin ito ng taong bayan.
Sa ibang bansa pa yan, bitay na yung mga hinayupak na yan. Pero tayo, pinakawalan pa. Hindi happy together. Itong mga buhaya sa Europa, magkita-kita sila ni Saldico. Animal. Bad luck na lang sa inyo, mga bubunistang tanganista kayo. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.